Pagka humina na yung hatak ng motor nyo tapos nagloloko na paminsan-minsan, minsan humahagok tapos nagbabago yung RPM or yung kanyang menor, taas-baba, maaaring madumi na yung karburador nyo kagaya nito. So ito kasing motor na pinagkakabitan nito, nagloloko na. Tapos ayun na nga, minsan hard starting. Tapos yung menor niya taas-baba na, hindi na maganda yung menor. Pagka ganon, kailangan nyo nang linisin yung karburador nyo. Unang gagawin nyo, baklasin nyo muna yung kanyang carburetor bowl para sa ganun ma-access nyo yung kanyang mga jets. Tapos pagka magbabaklas kayo ng mga pyesa ng karburador, mas maganda na may container kayo. Tapos dun nyo iipunin lahat ng mga pyesa na tinanggal nyo mula dun sa karburador para hindi mawala at saka para madaling hanapin pagka bubuuhin nyo na. Kung makikita nyo dito sa video, sobrang dumi na ng loob ng karburador. Tapos ayan, may mga gunk na parang nilulumot na yung loob ng karburador ko. So pagka ganyan na po yung loob ng karburador nyo, isa na yan sa dahilan kung bakit humihina yung hatak. At saka isa na rin yan sa dahilan kung bakit pumapalya yung ating mga motor. Kasi pagka ganyan, nagiging barado na yung kanyang mga jets. At kung titignan nyo dito sa kanyang bowl, yung mga latak ng tangke naipon na dito sa aking karburador. Sobrang dumi na talaga niya, kaya pumapalya na yung motor. Tapos sunod naman, pagka nabuksan nyo na yung kanyang bowl, ang gagawin natin ay tatanggalin na natin yung mga pyesa dun sa loob ng karburador. Unang tatanggalin nyo ay yung kanyang floater. So sa sitwasyon na to, dahil sobrang tagal nang hindi natatanggal ng kanyang floater, medyo mahirap nang tanggalin. Pero usually madali lang naman itong tanggalin. Huhugutin nyo lang siya para matanggal. Pero yung iba, may mga tornilyo pa na kailangan tanggalin para mahugot yung floater. Pero kadalasan, hihilain nyo lang talaga siya para matanggal. Tapos ngayon naman, tatanggalin na natin isa-isa yung kanyang mga jet. Inuna kong tanggalin yung kanyang pilot jet. Tapos mamaya naman, tatanggalin ko na yung kanyang main jet. Para mamaya, malinis natin yung kanyang mga jets. So, makikita nyo dito na yung kanyang pilot jet, sobrang dumi. Parang may mga burak na yung loob. Tapos parang parang may lumot yung loob ng kanyang pilot jet. Tapos tignan naman natin tong kanyang main jet kung madumi na. So kahit tong kanyang main jet, napakadumi na rin po. Dito sa video makikita nyo na kahit tong upper part ng kanyang karburador, sobrang dumi. Punong-puno ng mga latak. At iba na yung kulay ng loob ng kanyang karburador. Tapos ngayon susungkitin ko yung mga latak. Kung makikita nyo, sobrang kapal na nung latak niya, parang naging putik na doon sa loob ng karburador. Ayan yung tatanggalin natin pag lilinisin natin yung karburador. So ngayon naman, linisin na natin yung aking mga pyesa. Dito naman mga kaibigan, ang gagamitin ko na panglinis ay gasolina. Yung iba sasabihin, dapat carb cleaner yung gagamitin nyo kasi mas maganda yon. Pero alam naman natin na sobrang mahal ng carb cleaners. Ang isang lata ng carb cleaner ay nasa 250. Tapos kulang na kulang pa yon. Siguro ko uubos to ng 2 lata kasi sobrang dumi nito. Hindi kagaya dito sa gasolina, 50 pesos mo na gasolina, sobra-sobra pa. Pagka sumobra, pwede mong ikarga dun sa motor.
Bukod doon, kung matagal na kayong mekaniko, alam nyo sa sarili nyo na hindi talaga wais na gumamit ng carb cleaner dahil nga sa price niya, sobrang mahal talaga niya. Kung makikita nyo, inuna kong linisin yung labas bago ko nilinis yung loob. Kasi mga kaibigan, pagka inunan yung linisin yung loob bago yung labas, ang mangyayari, yung mga dumi galing sa labas kakalat lang papunta dun sa kanyang loob, dun sa mga component niya na nasa loob. Kaya inuna kong linisin yung labas bago itong kanyang inner part. So ngayon naman, tapos na ako maglinis ng aking karburador. Nalinis ko na rin nga pala yung kanyang mga jet, kaso nga lang hindi ko na na-video dahil nalobat na yung cellphone ko. Kung mapapansin nyo, malinis na yung aking karburador. Loob at labas ng karburador nilinis ko ng husto para maganda rin tignan pagka nakikita. Pati yung mga piyesa niya sa loob nilinis ko na rin po. Yung mga floater niya nilinis ko na rin para pagka kinabit ko parang bago na siya uli. At saka nga pala, pag nabuksan nyo yung carb nyo, check nyo na rin yung mga jettings nyo, lahat-lahat, kasi baka mamaya pwede na siyang palitan or kailangan ng palitan, habang nakabukas pa yung karburador, palitan nyo na. Ngayon naman, buuhin na natin yung karburador. Tandaan nyo, dapat lahat ng tinanggal nyo, ibalik nyo. Wala yan dapat sobrang piyesa, no? Tapos, ayun, tandaan nyo lang, kailangan ibalik yung floater, kailangan ibalik yung main jet, at kailangan ibalik yung ating pilot jet. Madali lang naman yan kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts. So ito ngayon, napakalinis na niya, no? Kumikintab-kintab pa. Labas at loob ng karburador nito ay nalinis ko ng husto. Nilinis ko kasi ng husto yung loob niya para hindi na siya titirik pa or hindi na siya magloloko pa. So ngayon ikakabit ko na lang, tapos testing natin kung papalya siya sa low and high RPM.